Our Lady of Sorrow, of our Mother Mary, who stood at the foot of the cross. Ngayon, ang Pilipinas ay meron ding krus. Ang krus ay tyranny, corruption, greed. Kaya nga po, mahal naming Ama, nandito kami upang maninindigan laban sa katiwalian. Kaya aming Ama, bigyan mo kami ng sapat na lakas at sapat na vision, mission para sa hustisya. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Manindigan para saan? Manindigan para laban sa katiwalian. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pambansang awit ng Pilipinas. Pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magtitindig. Luman ang araw ng walhabing pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pagbati po sa ating mga nagsipagdalo. Narito po tayo ngayon sa multisectoral briefing for activities leading on September 21. Acknowledging the presence of the following: Sir Romel Ortega of Magdiwang Greens, Miss Flora Santos of Oriang Women's Movement, Attorney J.V. Bautista, United Nationalist, Honorable Erin Tanyera, Liberal Party, Cal Yodi de Guzman, PLM, Mr. Mon Palatino, Bayan, magsisimula po ang ating talakayan. At sisimulan po natin ito sa mga onting mga ano po natin, sa loobin po ng ating mga inampalan sa ating harapan regarding po sa mga kaganapan ngayon. Tinatawagan po muna po natin si Sir Romel Ortega. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po ang Magdiwang Greens. Kami po ay grupo ng mga naniniwala sa ecologism po. So magandang umaga po sa lahat. Sir, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Okay. Kami po ay grupo na naniniwala sa ecologism at we believe na sa ecologism bawal ang corrupt. So naniniwala po kami dyan, naniniwala kami sa movement ng Artikulo 11. So gawin na po natin ang mamaya na nagalit ng husto. Kailangan may mangyaring pagbabago, matanggal ang mga dapat matanggal sa gobyerno, makulong sila, at lalong-lalo na magkaroon po ng pagbabago sa ating struktura ng sosyedad. Sapagkat kung sila rin ang babalik sa pwesto o mga katulad nila,
wala hong mangyayari. Uulit at uulit tayo. Magiging pangatlo na po ito. Kung ano man ang tinutukoy ko sa inyo, sana magbago na po ang lahat, lalo na sa gobyerno. Yun lamang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Miss Flora Santos. Mula sa Oryang Lumalaban, isang mapagpalayang araw sa inyong lahat, mga kasama. Ang araw na ito ay napakahalaga sa ating lahat. Ang Artikulo 11 na nag-convene ngayon ay sumama ang mga kababaihan dahil ang kababaihan ay nagpapasan ng sobrang problema ng pamilya, komunidad at ng lipunan. Kaya kami kasama dito dahil kami ay laban sa lahat ng nangungurap sa pondo ng bayan. Tayo, babae, lalaki, ay may karapatan sa pondong iyan. Kaya sila, na malaki na ang kanilang mga sahod, nangungurakot pa. Hindi ba sila nahihiya na napakaraming mga mamamayang walang pagkain, nagkakasakit, bumabaha ang mga komunidad na hindi alam kung saan pupunta? Ano ang konsyensya ng mga taong ito? Kaya kami sa kababaihan, kahit anong grupo, nananawagan ang Oryang Women's Movement na sumama sa ganitong mga grupo na anti-corruption at anti-plunder. Kasi sobra na, tama na ang ganitong nangyayari sa ating bayan. Hindi na namin kayang mga kababaihan dahil hindi kami papayag na itong lipunang ito ay lipunang ng mayayaman, kundi kasama kaming mahihirap. Laban lang mga kasama at tayo magpalawag, magpalakas para itayo natin ang tunay na gobyerno ng masa para sa ganon lahat ay makinabang at masaya ang buhay. Magandang umaga, maraming salamat sa inyong lahat. Good morning to all of you, ha? But good morning to all of you. May I defer my comments in favor of an opening and overview by Congressman Erin Tanyada, former Deputy Speaker. I think he was the only one called honorable here. Although I see an honorable at the edge of the table, Mong Palatino. And I was also once called honorable. Ngayon kasi ang tinatawag na honorable yung mga incumbent. But I really feel that they are not that honorable. So may I defer to Erin Tanyada. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagdalo po ninyo ngayong umaga. Marami pong naganap po ngayong nakaraang linggo. Unang-una yung pagpirma nga po ng Executive Order 94. Pangalawa po, over the weekend, binanggit po kung sino-sino yung tutulong po dito sa Independent Commission on Infrastructure. No? Si dating Secretary Babe Singson ng DPWH, panahon po ni Pangulong Noynoy Aquino. Ginang Fajardo ng Sisip Gores and Velayo, isang auditing firm. At si Mayor Benji Magalong as advisor to the Infrastructure, Independent Commission on Infrastructure. At kaninang umaga po ang kakapagtalaga po ng chairman ng ICI na si former Justice Andy Reyes.
Ngayon, syempre, ang tanong natin, itong EO94 ba o itong Independent Commission ba ay talagang magbibigay bang tuldok o solusyon dito sa usapin ng korupsyon sa mga infrastructure projects dito sa ating bansa? Kung titignan nga po natin, nung nakaraang 12 taon, no? In 2013, after the midterm elections, sumingaw nga po yung usapin tungkol sa Napoles-PDAF scam. Ito naman po ay corruption tungkol sa paggamit ng soft projects. Dahil alam po natin sa Kongreso, alam ni JV at alam ni Mong, na ang bawat kongresista ay merong tinatawag na soft and hard projects, no? So itong PDAF Napoles scam dealt with soft projects. 12 years later, at ito yung syempre nagulat nga po tayong lahat, itong sabi po ng ating Pangulo, PBBM, sa kanyang SONA, pumutok nga po itong flood control projects, no? Infrastructure. Ito yung hard projects na pwedeng i-nominate ng mga legislators kung ikaw ay senador o kung ikaw ay congressman para may sama po sa General Appropriations Act, no? At nakita nga po natin, no, na talagang masasabi po natin may mga ghost projects, tapos yung mga halos may ilang projects kung yan ay nasimulan o yan ay natapos, sabihin natin natapos, substandard naman. Merong ilan naman na nasimulan, hindi natapos. At syempre yung ghost projects na walang sinumulan, walang tinapos. So ito yung masabi nga po natin, kailangan hanapan ng solusyon. Itong EO94 ba ay magbibigay ng solusyon? Maybe not, no? But it's maybe, we can say it's a step forward. Pero ang problema dito, ang executive order kasi ay magagamit lang po yan habang nandito yung administrasyon ni Bongbong Marcos, no? 3 years to go, so they have to wrap up in 3 years' time unless the succeeding administration issues another executive order to continue the life of the Independent Commission. Kaya nga, meron pong nakaabang o nakahain sa Senado at sa House of Representatives ang isang panukalang batas para magtatag, no, ng isang independent commission created by law. So what's the difference? Pag created by law, hanggang hindi pa natatapos yung trabaho ng independent commission created by law, tutuloy at tutuloy sila. Pero kung matapos na po yan, dun po sila magsasara ng libro. Habang yung EO, pag matapos yung termino ng ating Pangulong Bongbong, tapos na rin po yung buhay ng EO. Like I said, unless the next president will extend it. So ito yung kaibahan po sa Independent Commission na pinirmahan ng ating Pangulo at yung sinusulong sa mababang kapulungan headed by Congresswoman Laila De Lima in the House and in the Senate, Senator Tito Soto. So, sabi nga ng ating Pangulo kanina, kung hindi lang siya presidente, baka sumama po siya sa kalsada. Dahil tama lang na magalit ang taong bayan. Dahil sa ostentatious display of wealth, no? Walang konsyensya. At kung titignan nga po natin,
meron pong gumawa ng a little arithmetic sa 1 trillion sa kabuuan na ginawa sa flood control projects. Kung i-divide yan sa populasyon ng Pilipino, no, hindi bababa sa kalahating milyong piso ang tatanggap ng bawat isa. Ewan ko, hindi, sabi nga namin ni JV, hindi kami magaling sa math, kaya nag-abogado na lang po kami. Pero yun po yung kwentuhan po sa social media. So, I may be wrong. Pero, ang hinahanap nga po natin ngayon, no, para lalong malaman ng Independent Commission, malaman ng mga nag-iimbestiga sa House and Senate, na nakabantay po ang taong bayan, meron pong kilos protesta na gaganapin po sa linggo, no? Sa anibersaryo po sa pagdedeklara po ng martial law. 2 kilos protesta po ito. Meron po sa Luneta, meron po sa People Power Monument. Gusto po namin imbitahan ang lahat na dumalo, no? Sa kahit anong kilos protesta, kung saan kayo mas malapit. Pero ang importante para sa ating lahat ay kailangan lumabas po tayo at ipakita po natin na sobra na yung ginagawa ng ating mga nasa pwesto, no? Hindi limitado lang sa legislative branch, kundi sa executive branch dahil ang DPWH kasama sa executive branch. Kailangan hanapan ng solusyon dahil hindi natapos yung korupsyon sa PDAP scam eh. Sana makahanap rin po tayo ng mas pangmahabaang solusyon dito sa korupsyon sa infrastructure projects. So yun lamang po at ipapasa ko muna sa honorable na kaibigan ko si JV Bautista. Salamat, Erin. Salamat po sa pagdalo ninyo. Ako po'y ex-honorable. Kasi dati na po, this was 21 years ago. Nung naupo tayo sa Kongreso. Bata pa si Congressman Palatino noon, maliit pa. Siguro, kung baka high school pa lang, I don't know. Pero bata pa siya noon, sigurado ako doon. I think things are going positively well. Kasi po ito unang pinanawagan ng Artikulo 11 nung kami unang-una nagsama at nagkita-kita tayo doon sa MAX sa Quezon City na magtalaga na ng isang independent Citizens Commission. Hindi naman natupad po lahat ng aming panawagan. Pero more or less ito na yon. Yung Independent Commission on Infrastructure ni Pangulong BBM may be considered a good start. Ito po'y, at lalong-lalo na kung ito isusuportahan ng ating Pangulo, maari siyang mag-ukit ng maayos na pangalan para sa sarili niya. Maaari. Kasi ito naman po'y nagsimula doon sa kanyang pananalita, doon sa mababang kapulungan ng Kongreso in his State of the Nation address. Nung sinabi niyang mahiya naman kayo. This all triggered it. Ang problema lang po, hindi nahiya yung dapat mahiya. Pero nagalit ang taong bayan. So, I think we're on the right track. There must be outrage. But maybe there's not enough. Hindi po tayo pa nakakakita ng talagang widespread na outrage o paggalit, pagkamuhi, pagkadiri sa mga ginagawa nitong mga politiko natin. Sa mga halal. Kasi ang problema po, yung ordinaryo nagnanakaw ng pera ng ibang tao. Itong mga magnanakaw sa Kongreso, kasama na yung sa DPWH, at saka yung mga accomplice nila na mga kontratista, ang ninanakaw, pera ng taong bayan. Ang ninanakaw ay ang kinabukasan ng bayang Pilipinas.
they are robbing the future of the nation. They are robbing the future of our children eh. Ito dapat pumupunta sa mga magagandang proyekto, pagpapaunlad ng ating bansa. Pero kinukuha, binubulsa, at pinanggugood time na mga nepo baby, na mga anak nila o sila mismo, pinangkakasino nila, pinambibiyahin nila, pinambibili ng magagandang sasakyan, habang ang milyon-milyon na Pilipino nakalugmok sa kahirapan. Bakit naman ganun? Pangalawa po, hindi lamang supisyente ang investigasyon dito. Hindi po eh. Kasi more or less, alam na ng taong bayan kung saan nangyayari yung pagnanakaw, paano ginagawa yung pagnanakaw, at sino nakikinabang sa pagnanakaw. Maski naman sa mga pangalan eh, may idea na ang taong bayan. Alam na natin, lumalabas na yung mga pangalan eh. Escudero, Villanueva, Jenggoy. Sa Senado, di ba? Tahimik pa si Mark Villar eh. Pero si Mark Villar, siya DPWH, nung malakas na malakas kumita si Diskaya. Ano nangyari? Bongo. Hindi ba meron silang contracting company? Kontratista sila eh. Ba't hindi lumalabas mga pangalan la? Kasi po, ang nangyayari ngayon, nagkakaroon tayo ng circus eh. Circus yung nangyayari sa Senado, lalo na po, nung pinapangunahan nung senador na, ang pangalan nun? Marcoleta. Ang nagkamali, Marcoleta, laging galit. Laging galit eh. Hindi ko permanente na yata yung galit niya. Lalo na nung panahon na yun, di ba? Siya pala ang nagturo doon sa mga Diskaya kung paano gawin yung state witness. Siya pala eh. At siya ang nagtatakip sa Senado na huwag pag-uusapan ang mga proyekto ng panahon ni Duterte. Kailangan mag-umpisa 2022 lang. Tingnan yung kalokohan na yan, di ba? Di ba malaking... Ano ba ito? Ano nangyayari dito? Senado po yan ha. The Senate, which was supposed to be the institution of our most senior and erudite statesmen. Yan po ang pinanggalingan nila Lorenzo Tanyada, Jose W. Jokno, Claro M. Recto. Yung pinakmalalaki nating mga leaders na sayang hindi naging presidente pero mas magaling sila sa presidente. O tapos sa House naman, tingnan nyo. Di ba? Kasi dito sa Kongreso, sa Senado, lalo na nung panahon ni Marcoleta sa Blue Ribbon, gusto nilang ipasigaw si Speaker Romualdez at si Saldico. Si Saldico naman, booking na eh. Buong Pilipinas na yan. Kaya nga tumakbo ng Amerika eh, di ba? Asa Amerika na. Asang pera ni Saldico, nakatago na lahat yan. May instruction na yan sa mga tauhan niya. Tago niyo yung pera. Oh. Si Speaker naman, dapat naman tamaan siya dito. Hindi naman pwede makaligtas yan. Ang problema po, ito ha, kasi may mga dirty players tayo sa politika eh. Oh, I'm referring to the DDS. Didiretsuhin ko na. Yung mga supporters ng dating Pangulong Duterte ay gustong gawing kasangkapan. Itong mga nangyayari na kontrobersiya na to, na nagpapagalit sa maraming tao, upang yugyugin ang gobyerno ni BBM. Pag nawala si BBM, sino papalit? Ay di si Sara. Nakalimutan na nga yung kanyang impeachment eh, dahil kay Chis Escudero eh. Di ba? Oh, and courtesy of the Supreme Court. Nakalimutan na. Hindi na pinag-uusapan yan. O pagka na nga naman mawala si Pangulong BBM, ang papalit, ang pangalawang Pangulong, Sara Duterte. So they will now worm their way into these citizens' activities, legitimate citizens' protests, and try to destabilize. Ito po ang kinatatakot din natin. Kailangan maging mapagbantay at maingat. Kasi may mga may mga dirty players na pumapasok na eh. We should be really very worried about them. Pero one last point, no? Kasi po nakikita natin, alam mo, lumiit na 'yung mundo dahil sa social media. Nakita po natin nangyari sa Indonesia, naglabasan ng taong bayan.
lalong-lalo na yung mga nagmumotorsiklo. Dahil lamang yung mga congressman nila, nagpasa ng batas na sila ibibigyan ng katakot-takot na mga benepisyo. Nagalit ang tao, tapos meron pa nasagasaan ng pulis na motorcycle rider. Nagalit ang tao. Naglabasan sa karsada. Nayugyog ang lipunang Indonesia. Hanggang lumabas ang Pangulo nila, sinabi, sige, binabawi na. Binabawi na nila. O mas matindi nangyari sa Kathmandu, sa Nepal. Doon, pinabagsak ang gobyerno ng mga kabataan. Kabataan, ha? Gen Z. Lahat mula Prime Minister, lahat, pinabagsak nila. Lumayas, hinahabol. Wala naman silang pinatay. Sinusunog lang nila yung mga malalaking mansyon. Mabuti nga yung kay Diskaya, binato lang ng kamatis Nagagalit pa yung pulis. Dapat sunugin yun Hindi ba? Kung susundin natin yung ginawa ng Nepal. Hanapin yung mga property ni Saldico. Hanapin yung mga property ng mga congressman na may mga kontratista na pala sila. Ano pangalan? Meron contract worker solidarity. May ganun pa na party list. Dati-dati mga party list dyan, talagang mga Sator Ocampo, Eta Rosales, Rene Magtubo, talagang kumakatawan sa mga mamamayan natin maliliit. Ngayon, tignan nyo yung party list, Saldico, bilyonaryo. Yung Solidarity Contract Workers, ang laki ng bahay sa Los Angeles, sa Amerika. Kasi kontratista. Ibig sabihin po, talagang masama na ang sistema natin. And tama po si Kong Erin, hindi po dapat itong matapos after 3 years. Dapat ito continuing. It is not going to only be, it must not be just punitive. Kasi po, dapat ang taong bayan, impatient na rin Dapat tayo impatient. Dapat tayo ruthless na Bakit? Kasi pera ng taong bayan ang pinakialaman Dapat galit na tayo Siguro kulang pa. Pero sige lang. Kasi lumalabas naman na lahat yan. Mabutit lumalabas. Pero sana naman, na hindi na tayo natulak sa pagiging manhid sa mga korupsyon na nangyayari sa paligid natin. So I think we are on the right track. Lalaban tayo sa mga susunod na araw sa iba't ibang anyo ng paraan ng ating paglaban. Yung mga pwede magmarcha po tayo. Yung malalakas pa tuhod, magmarcha tayo. Malalakas ang boses, magdiskurso. Yung mga magagaling sa social media, mag-viral kayo ng mga inyong puna sa nangyayari sa ating kapaligiran. But still and all, ang kailangan po dito, ipagtagumpay natin itong laban na ito kasi ito, laban para sa kinabukasan rin ng ating bansa. Salamat po. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Binuo itong Artikulo 11 dahil dito sa ating konstitusyon na isama itong Article 11 na kung saan diyan dinefine yung pagbabawal sa pagnanakaw sa ating pamahalaan. Sinabi na public office is a public trust. Wala yan dun sa dating konstitusyon. Dito lang sa 1987 Constitution. At ang layunin ng Artikulo 11 ay wakasan ng korupsyon sa Pilipinas. Hindi lang simpleng parusahan ang mga nagnakaw sa flood control project. Hindi lang. Hindi lang parusahan ang mga kontraktor, ipakulong ang mga opisyal ng DPWH, mga sangkot na congressman, saka mga senador. Hindi lang yon, kundi wakasan ang korupsyon. Dahil yung mga binanggit nating pagkakaso, paggawa ng batas laban sa korupsyon, paglabas ng executive order, lahat na yata ng presidente natin, naglabas ng executive order. Ito nga ang executive order ni Marcos, executive order number 1 to na inadapt niya yung dating pamamaraan ni Noynoy Aquino, yung ODESLA. Office of Deputy Secretary, Executive Secretary on Legal Affairs.
at binuwag yung team ni Duterte. Pakyata yun. Maraming executive order na ginawa. At napakulong na nga natin ang mga opisyal ng gobyerno. Sa panahon ni Noynoy, madaming senador tayo na ipakulong. Si Erap Estrada, napatalsik natin sa issue rin ng korupsyon. Tansya ko, hindi po pwedeng dun lang mauwi yung labang ito. Patalsikin yung mga tao na may kasalanan. Hindi na kaya ng simpleng pagpapatalsik, paggawa ng batas uli, lalo nang hindi kaya kung simpleng lifestyle check na pinamaga ni Bongbong Marcos. Hindi po pwede. Lifestyle check o kaya maglabas ng salin. Hindi po pwede dahil ang kakapal ng muka ng mga magnanakaw. Hindi na sila tatablan. Kailangan beyond sa mga dati na nating ginawa. Beyond. Ano yun? Dapat maintindihan nating lahat na ang korupsyon sa Pilipinas ay sistema na. Sistema na. Kalakaran na. At yan ay resulta ng isang sistema rin ng ating politika. Ano yun? Sistema ng political dynasty. Kaya nga naisulat yan sa ating 1987 Constitution eh. Dahil sa panahon ni Marcos, walang ginawa si Marcos kundi magnakaw na magnakaw. 10 billion dollar ang kanyang ninakaw. Senior. Nakinabang ang junior. Nakinabang. Huwag tumanggi, nakinabang ang junior. Doon sa nanakaw ni Marcos. Kaya, sistema na yan. Aminin natin. Kaya, sa Artikulo 11, dapat paabutin ang laban doon sa pagtatanggal sa sistema ng politika na nagpapasulpot ng mga taong nagpapalaganap ng sistema ng pagnanakaw. Huwag lang yung tao ang tanggalin, kundi yung sistemang nagpo-produce ng mga taong magnanakaw. Ano yan? Political dynasty. Dahil ang political dynasty, kaya yan ay naisulat natin sa ating konstitusyon, aral doon sa 20 taong pagnanakaw ng mga Marcoses. Kaya naisulat natin sa isulat ang Article 11. Anti-political dynasty. Dahil kakambal ng political dynasty ang pagnanakaw. Kaya kahit ipakulong mo pa ang lahat ng kontraktor ngayon, ipakulong mo ang lahat ng mga congressman, patalsikin mo si Marcos at si Duterte, patalsikin mo yan, kung merong political dynasty, babalik at babalik ang pagnanakaw sa panibagong muka ng mga magnanakaw. Kaya yun ang ating dapat gawin. Hindi lang tayo masiyahan sa pagpapatalsik sa mga taong mga magnanakaw, kundi yung sistema mismo na pinag-uugatan ng pagnanakaw dito sa ating bansa. Ngayon, binuo ang Independent Commission for Infrastructure. Ang bumuo, sino? Eh ngayon pa lang, ang dami ko nang nabasa na nag-question kay Reyes. Nag-question doon sa bumubuo ng commission. Ay, tapos sinabi pa ni Kong, hanggang 3 taon lang yan. Ay parang hindi natin pa pwedeng panghawakan. Naaabot ang investigasyon hanggang sa pagtukoy sa political dynasty bilang root cause ng problema ng pagnanakaw. Dapat wala na mga Duterte. Dapat walang mga Marcos. Dapat lahat ng political dynasty ay mawala na. Wala ng Cayetano, wala ng Villar, wala na. Lahat dapat. Sundin ang iniuutos ng ating konstitusyon. Ang linaw-linaw. Bawal ang political dynasty. At yun naman na hindi naman ginawa ng mga gumawa ng konstitusyon, dahil natuwa lang sila. May malalim at malawak na dahilan kung bakit binuo yun. Kaya kami, sa Partido Lakas ng Masa, ay sumama dito sa Artikulo 11 dahil alam ko na ito ang layunin ng grupong ito na hindi lang simpleng kasuhan, ikulong yung mga sangkot ngayon sa flood control, kundi wakasan ang political ang korupsyon sa ating bansa nang sa ganon
ang trilyon-trilyon, kasi ang laki 622 billion kay Duterte mula doon sa 13,700 flood control project. Kay Marcos, 4 na taon pa lang, 450 to 500 billion na ang inubos. Sa 10,000 halos na flood control project. Ay kung yung trilyong yun ay ginamit sa matino, hindi na malulunod sa baha ang ating mga palay, ang mga bahay ng ating komunidad. Wala na sanang baha. Pero dahil napaka-kurap ng ating gobyerno, dahil ang halos 89% ng ating mga opisyal ng gobyerno ay binubuo ng mga dynasty katulad ng mga Marcos at ng mga Duterte. Kaya doon dapat paabutin natin kung gusto natin talaga na matuldukan ang korupsyon sa ating bansa. Paabutin sa sistema, hindi sa simpleng popular na pagpapakulong ng mga individual, ng mga opisyal ng pamahalaan at kontraktor. Yun lamang, maraming salamat sa inyo lahat. Magandang tanghali po. Tulad po ng mga naunang speaker, ako po ay ex-con, hindi ex-convict, ex-congressman. Pero nandito po ako bilang bayan. Ang bagong alyansang Makabayan po ay sumusuporta kaisa dito sa Artikulo 11. Hindi ko pa rin po makalimutan yung nakita ko sa television last week. Nakita nyo ba yung limpak-limpak na salapi sa table? Dati ang korupsyon under the table. Ngayon ang korupsyon over the table, kasama ang table. Wala nang hiya, garapala na ang pagnanakaw. Kaya talagang makatwiran, tama lang itong pagsasama-sama natin. Magandang adhikain ng Artikulo 11 para labanan itong sistematiko, malawakang korupsyon sa ating bayan. Pangalawang punto po, napakaraming investigasyon na nagaganap. Ito nangyayari sa Kongreso, sa Senado, kakatwa, nakakagalit din dahil sila mismo nag-iimbestiga sa kanilang mga sarili. Samantalang marami sa kanilang mga miyembro sangkot dito sa usapin ng korupsyon. Hindi lang ngayon, kundi kahit sa mga nagdaang administrasyon. Ang hamon natin dito sa Independent Commission, dapat umabot hanggang Malacanang ang kanilang tinitingnan. Dahil kung hindi umabot yan sa Malacanang, paano natin i-address itong malawakang korupsyon samantalang ang nagdisenyo at pumirma ng budget ay walang iba kundi ang Pangulo. Ang Pangulo na mayroong malaking confidential funds, may pork barrel funds, pinayagan ang congressional insertion. As Chief Executive, dapat alam niya ang rollout ng mga proyekto sa kanyang gabinete. Ang Pangulo na bilang Chief Executive ay pinayagan itong kalakarang ito. At ngayon, siya ay parang gulat na gulat. Samantalang buong karir niya bilang governor, congressman, senador, alam niya na hindi na bago itong pork barrel scam. Yung sunod po na punto, ang sabi kanina ng Pangulo, if I were not the president, I will be in the streets. Ang sabi naman natin, paano ka magiging kasama natin sa lansangan kung ang gobyerno mo ay sangkot sa cover-up ng malawakang korupsyon? Paano ka sasama kung ang pulis ang sinasabi no permit, no rally? Kung sasama siya sa rally, siya ay walking example ng OG Nepo Baby, no, na may extravagant display ng kayamanan. Kaya ang next na punto natin, ang DDS. Sabi nila, sasama sila sa September 21. Paalala sa kanila, ang protesta po sa September 21 ay laban sa lahat ng korap, kabilang at lalong-lalo na ang korupsyon sa ilalim ng Rodrigo Duterte administration. Naniningil tayo kay Marcos, pero gusto nating managot din ang mga Duterte. Kaya po ang last na punto na lamang po, no, sa September 21 po, maraming magaganap. Nabanggit na, mayroong Luneta, may EDSA, nationwide po ang protesta. Sa iba't ibang mga sentrong lungsod, may magaganap po na protesta.
tayo po ay encourage sa mga protestang mga naganap itong mga nakaraang araw at linggo. No? May mga takbo laban sa korupsyon, kahapon may bike ride, may zumba ang mga nanay, may mga nagbato ng kamatis, may mga nagpintura sa mga gate. Ang sabi nila, paano daw to, maaari bang humantong sa Nepal, sa Indonesia? Maaaring meron tayong makuwang aral sa kanila, pero wag po nating kalimutan, meron tayong sariling karanasan kung paano magpanagot ng mga kurakot. May Million People March, may EDSA 1 and 2, merong first quarter storm, no, na sama-samang pagkilos ng mamamayan. Kaya ngayon, nagsama-sama po ang maraming grupo, hindi nakapagtataka kung natatakot na yung mga korap. At dapat lang talagang matakot ang mga korap dahil ang labang ito beyond September 21. At itutuloy natin ang laban para ibagsak na itong korap na sistema na meron sa ating bayan, yung pagpapagana sa burokrasya bilang malaking negosyo ng mga nakaupo sa kapangyarihan, yung abuso sa kapangyarihan ng mga politiko na ginagamit ang pwesto para lalong yumaman. Maraming salamat po. Magandang tanghali sa inyo lahat. Kung meron pong nais magtanong to any of our panel members on the table, pakisabi lang po. Please identify and then shoot the question. Meron ba? Yes, ma'am. Asan na yung mic ni ma'am? Hello, hello. Morning po, gentlemen and the lady. I'm Loli Acosta of DWIZ. I'm 68. And since time immemorial, naririnig na natin to eh. Naka-diaper pa si Congressman Palatino siguro nun. Saan ang masyado nang hindi katanggap-tanggap. I'd like to see the day na nandito pa ako, maramdaman ko tong pagbabago. Now, ang tanong, noon time nyo po ba? Ano po? Kasi sabi nga sa scripture dito mga madre, cast the first stone. Lahat naman tayo nagkasala eh. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Ang tanong, nung time nyo po, kanya-kanyang oras po kayo nun eh. Sabi ni Congressman Erin, Congressman Bautista, talagang pagbabago, lahat ng grievances. Ano naman po ang naiambag nyo nung time nyo na siguro masasabi natin that made a difference para lang maulit natin ito? Kasi ngawa tayo ng ngawa. And then action, wala eh. Fallen on deaf ears. Nakakasawa na. I can look in the eye and I perish today, I perish. Kaso wala eh. Kawawa yung anak ko, next generation, alpha, beta, etc. So kung may nagawa po kayo nung time na yun, tell us. Para naman yun ang gagawin natin ngayon. At in a bolder and talagang siguro will make a difference. Thank you. Ma'am, magkaedad po tayo. Ako na mauna kasi pinakamatanda ako eh. Hindi. Yung mga kong ang tinatanong yata niya. Yung mga kong ang gusto mo sumagot. Kasi nag-serve kami. Oo. Ako na muna. Tapos si Erin, middle age. Tapos si Kong Palatino, pinakabata. Although I like his comment. Mamaya sabihin ko, yung sinabi niyang dapat matakot na sila. No? Kasi nung una sinabi ni BBM, maya naman kayo. O dati quote nyo ngayon si Congressman Palatino, matakot na kayo. That's the next step. Ako po, hindi naman sa pagyayabang. Kasi ang kalaban namin nun, sa corruption, si GMA. Si Gloria, kasi corrupt na corrupt sila eh. Corrupt yung si FG, corrupt yung anak niya sa Kongreso. Corrupt sila lahat, mga secretary, di ba? Kaya lang at that time, restless yung mga military. Lalo na yung mga junior officers. Yun yung time ng mga magdalo eh. Okay? Kaya ho kami, buhay pa noon si UP President Dodong Nemenso,
Kasama po namin yan. Kasama namin si former Vice President Tito Ginggona. Nahuli ho kami. Kasi we were planning how to get the withdrawal of support by the military and get a transition government formed by a civilian-military alliance or junta. We were not able to succeed. Pero ako, the price to pay was my incarceration for the second time in my life. In 1997, ako po yung dating kongresista na nung nangyari ito. Kinulong ho kami dahil doon sa Manila Pen incident. Of course, the first time in my life was when I was still a student. It was way back in 1985, together with the late Lian Alejandro. Yun ho, maliit lang bag kasi nung nasa kongreso ako, di naman ako makagawa ng batas eh. Dahil una-una, one term lang ako. Pangalawa, minority ho ako. Lahat ng mga kabuktutan doon, ini-expose ko. Sinasabi nga nung isang kasama kong congressman, si Eta Rosales, bakit mo pinapa-inhibit si Butch Pichay na chairman ng Defense Committee? Nag-iimbestiga kayo ng mga tungkol sa mga restless na mga military. Kasi sabi ko, nag-interview yan kaninang umaga eh. Na sinasabi niya, wala namang kasalanan yung mga general, yung mga matataas na general. O di, nag-prejudge na siya doon sa iniimbestiga ng committee. Bakit di siya bumaba? Hindi ganyan, sabi niya. Kasi second termer na siya. She was my senior. Hindi ka pala marunong, sabi niya eh. Wala nang makikisama sa iyo niyan. Pagka ganyan ka, alam mo, dito sa Kongreso, kailangan pakisamahan. Ayun eh. Kaya yung nagnanakaw, nakikisama na rin yung ibang magnanakaw. Kasi sila lahat nagnanakaw. Siguro iba-iba lang na porsyento. At saka yung iba-ibang style, yung iba mas may advance, yung iba 30%. Ganun eh. Yung iba mas marami nakukuha. 51 billion yung si Paulo Duterte nung panahon ng tatay niya. Si Saldico, syempre, billion-billion din yan, di ba? Iba-iba naman nakukuha ng congressman eh. Ako nasa minority ako noon, yun lang standard. I think that was 50 million for the SO projects. Tapos 75 or 100 million for hard projects every year. Ganyan lang ho ang allocation namin noon. Standard. Nung panahon ni Pinoy, tinanggal yan eh. Tinanggal yung mga standard na aming pork barrel. Yung tinatawag at that time, CDF ang tawag namin dyan eh, Countrywide Development Fund. Sabi ng Supreme Court, hindi pwede yan, DAP, unconstitutional yan, etc. So, ang ginawa nila, alam mo naman, matatalino yung mga tao na yan eh. Well-educated, niluklok sila dyan, gustong bumawi sa kanilang gasto sa politika. Tsaka gusto pang magpayaman, syempre, gusto nila yung mga anak nila, maging mga nepo baby. And nakaisip sila ng mga ibang paraan para magnanakaw ng magnanakaw. How did they do that? Insertion. Wala na silang Countrywide Development Fund. Pero dun sa pondo ng DPWH on flood control, sila nag-i-insert. Pag na-insert na yun, halimbawa, na-insert ni Villanueva yan. Alam naman dun sa DPWH, project ni Villanueva yan. O di, hahanap na yung kontratista, kung sino man kontratista ni Villanueva, papupuntahin na sa DPWH. Aayusin na yon. Kung paano hatian. Di ba sabi lang, may hatian yan eh. May porsentuhan yan. So I don't know, maybe my contribution was small, but I do not stop. And I still continue with what I'm doing until now. Ito kasi grand scale eh. Hindi lang grand scale, nagkabubukuhan, no? Ang lalaki ng mga insertion eh, in the billions and in the trillions. Ako para sa akin, maybe I don't have enough time to see all the changes and reforms, revolutionary changes that we're fighting for, we fought for over the last 40 years. Kaya lang, let's take advantage of this situation. Yanigin natin ang sistema. Yanigin na po natin. Yung sinabi kanina ni Kong Palatino, tama yun. Matakot kayo. Dapat kayo matakot. Hindi matatakot yan kung alam lang nila na cover up lang lahat. How-show lang yung nangyayari mga investigasyon.
sa Kongreso at sa Senado kasi nagtatakipan lang sila. Nakita mo, ito bang si Terry Ridon, kahit minsan, alam mo, dapat sana Terry Ridon, i-head siya ng investigation sa House. Una niyang tawagin si Saldico. Ngayon yung Appropriations Committee eh. O hindi niya matawag-tawag. The name that cannot be spoken. O si Marcoleta, nung nakaupo siya doon sa doon sa Blue Ribbon, una niyang tinawag, si Grace po. Dapat magpaliwanag si Grace po. Dahil Finance Committee siya eh. Sa kanila nangyayari yung insertion eh. Under their, siyempre silang may supervision yan. Dahil chairman ng appropriation ng House, chairman ng finance ito. O tapos magbabay kami yung dalawa na yan. O doon niluto-luto yan. Kasi yung mga committee hearings naman, nandyan siyempre yung mga nasa executive, kunyari, ini-interview namin yan, ginigisa namin yan. O pagkatapos nun, pupunta na sa plenary yan, kunyari, didibati kami. O tapos pupunta na sa BICAM yan. Pagpunta na sa BICAM, doon na nangyayari insertion, katakot-takot. O sino ang nag-supervise niyan? Appropriations Committee in the House, Saldico. Bakit di kayang tawagin ni Terry Ridon? May protection racket ba dito nangyayari? O sa House naman, dapat si Grace po. Wala man lang bumabanggit ng pangalan ni Grace po. But she must answer a lot of questions. Di ba? Dahil finance siya eh. O si Chis Escudero, nagmi-meeting yung BICAM. Pabalik-balik siya ron. Senate President siya. Wala ngang opisina eh. Dahil may baha. Pinupuntahan niya doon sa House eh. Ilang beses siya nakuha ng CCTV. O, siguro para hindi na lang pag-usapan yung mga porsyento niya, ang pinag-uusapan lang kasi yung donasyon ni Lubiano na 30 million. Maliit yan. Hindi dyan yung mayaman ng mga senador. Eh kung kaya-kaya niya magregalo ng mahigit 1 milyon na sing-sing doon sa asawa niyang celebrity eh. Saan niya kinukuha eh? $1 million ha? $1 million, hindi 1 million pesos. $1 million. Nasa internet eh. Nasa Facebook na eh. Kaya hindi na niya kaya itago eh. Kasi mahirap dito sa mga Nepo baby. Post sila ng post ng mga karangyaan nila. Parang minamak pa ang taong bayan eh. Yung taong bayan, hirap na hirap mabuhay, nalulunod sa baha. Eto naman mga magnanakaw na to, tsaka yung mga anak nila, nagpapasasa. Oh, sinabi na ng Presidente, mahiya naman kayo. Hindi mahihiya yung mga yan. Dahil habang panahon, ginagawa nila yan. At palaki ng palaki. Nakulong si Napoles, pero wala nang ibang nakulong. Nakawala na yung mga kawatan ng mga senador at mga congressman. Bumalik. Mas malalaki na naman ang ninanakaw. Wala na tayong kadala-dala. Kaya tama yung sinabi. Matakot na kayo. Hindi na mahiya kayo. Matakot kayo. Dahil hindi lang kulong aabutin nyo. Well, nung nasa Kongreso ko, yung PDAF namin, worth 70 million. 40 infrastructure, 30 soft. So ang ginawa po sa distrito, para at least alam ng taong bayan kung anong mga proyekto na nalalagay, we educate them. No? We give them the information, and we tell them kung hindi kayo masaya sa mga proyektong nadala o tinayo ng kahit sinong kontraktor, huwag ninyong pirmahan yung accomplishment report. Dahil kung hindi kayo pipirma, yung kapitan, no, edi walang matatanggap na bayad yung kontratista. So it's also part of education para mabantayan ng mga mamamayan yung bawat proyektong tinatayo sa kanilang distrito. So it's a question of transparency. At syempre dun, parati namin ginagawa, make it a point na alam ng tao kung saan magkakaroon ng proyekto, meron hawak silang bill of materials na kailangan nagagastusin, alam nila yung presyo, no?
para yung kahit anong substandard na material na pwedeng ilagay, pwede nilang ireklamo. So yun yung ginagawa namin nung ako'y congressman sa distrito. Ewan ko kung ginagawa hanggang ngayon yan. No, dahil I was there from 2004 up to 2013. Tapos yung first 3 years ko, walang allocation yung district dahil we filed for the impeachment of GMA. So, yun yung kwa namin. Ako po gusto kong magbigay ng pagkilala sa mga kasamahan ko sa table dahil nagkaroon sila ng mahalagang ambag sa kanilang paghamon at pagpapabagsak sa Marcos dictatorship. At for our generation, that was our inspiration when we participated in the EDSA 2. Anti-corruption din po yung paglaban na yon. Yung time ko po sa Congress, it's a very short period sa aking mahabang pakikilahok sa Parliament of the Streets. At ang aking realization po sa aking paglahok sa loob ng parlamento at sa pakikibaka sa lansangan, ang problema talaga, entrenched yung corruption, yung impunity, malakas, yung political dynasty, it normalizes dysfunctional politics. Kaya dapat talaga tuloy-tuloy yung paglaban ng mamamayan. At ang pagsasama-sama po natin ngayon, yan po ang napakahalagang sandata natin to wield against the corrupt who are dominating our political system. Hello po, Isa Aldana po from Insider. Nakikiisa po ako dahil kahit hindi man po ako yung matanda na nagre-report, dito ko po nakita yung hirap ng magulang ko, ng lolo ko, na kung saan sa ngayon hindi naman makakuha ng magandang suporta sa gobyerno. Lalo na sa mga tax na pinaghirapan nila. Pag senior, nakikita ko po sa mga ospital, nakaupo na lang sa upuan, maghapon po na andon, naka-admit, wala pong matinong tanggapan. Mahirap man o sa mga middle class. Ang tanong ko po, bukod sa political dynasty na binabanggit ninyo, naniniwala po ba kayo na kasama sa reforma ay i-abolish ang Kongreso? At kung sa Duterte at Marcos nagsimula ang pangungurakot, naniniwala po ba kayo na prior po or before po sa kanila, wala pong kurakot? Thank you po. Lahat ay akusado. Walang ligtas. Kahit sa panahon ni Noynoy, di ba, diyan naganap ang Million People March. At yun ay corruption din. Diyan naganap ang panahon ni Napoles na siyang nagpakanan itong mga ghost project. Doon pa una nagkaroon ng ghost project eh. Kaya walang ligtas. Kahit sa panahon ni Ramos, ni Erap, lahat ng mga nagdaang gobyerno, lalo na noong panahon ni Marcos Sr. Talagang nalagay sa history yung pagnanakaw. Dahil nga, ang klase ng gobyerno natin ay gobyerno ng mga mayayaman na hindi sanay na walang pera, no? Lalo na kung political dynasty. Kaya yung bagay na yan, yung klase ng gobyerno na meron tayo, na ang nai-elect ng ating mga kababayan ay puro mga bilyonaryo, mga sikat na naniniwala sa mga political dynasty, dahil yun lang daw ang paraan para manalo, ay para manalo ka, sumamba ka sa political dynasty dahil nandun ang pera. Kaya hindi matatapos. Kaya nga, ang kailangan dyan ay isang hakbang. Subukan, ano? Dahil lahat naman ng paraan, sinubukan na para sa pagpigil sa pagnanakaw. Lahat na ng batas, umabot na nga sa konstitusyon, umabot na sa pagpapakulong. Subukan natin. Subukan nating i-implement yung naisulat sa konstitusyon na ipagbawal yung political dynasty. At tingin ko, yun ang magiging simula at hakbang para, unang hakbang, para talagang malabanan ang korupsyon dito sa ating bansa. Dahil kung hindi, tingin ko, matutukoy lang kung sino yung mga magnanakaw sa flood control,
Pero unfortunately, yung corruption ay susulpot at susulpot. Kaya nga dito, isa pa rin doon sa tanong mo na ano pa ang pwedeng gawin, dapat dito, sinunod o pinakinggan yung panawagan ng mga mamayan na hindi lang simpleng independent investigating or commission na body, independent commission, kundi dapat independent people's commission. Parang isangkot yung mga kinatawan ng mga biktima. Hindi lamang yung mga nakalutang sa itaas, no? Na may questionable. Bakit hindi isama ang mga leader ng mga manggagawa, ang leader ng mga magsasaka, ang leader ng maralita? Bakit hindi natin isama? Para na sa ganun ay magkaroon ng totohanang boses yung ating mga mamayan. At yun nga yung aking panawagan kay Bongbong Marcos. Kung seryoso ka, na wakasan talaga ang korupsyon, paabutin hanggang sa anti-political dynasty. Mawala yung political dynasty. At huwag i-shield ang mga pamilya ng mga Duterte at ng mga Marcos sa usaping ito. Good morning. Magandang umaga po. Jonah from Asahi Shimbun. It's a Japanese newspaper for Attorney JV or Attorney Erin. Ang tanong ko lang po, ano po yung thought process natin? Bakit mayroon tayong dalawang magkahiwalay na protest actions on the same day? Ano ang kaibahan or benefit of having or for attending either the morning protest or the afternoon protest? At saka, can you please talk about what's your guidance for people who are attending those rallies and they do encounter Duterte supporters who want to join? Ano po ang gagawin ng mga tao para, how do you interact with them? Kasi definitely magkaiba kayo ng pinaglalaban. And also, please talk about what was mentioned earlier. There will be other mass actions in other places, like centers of, in other urban areas, I would suppose, elsewhere in the country. Ano po yung ina-expect natin dun sa mga actions na yon at kung meron po ba tayong action sa Davao? Salamat. Maraming salamat sa tanong. Today, September 15. Well, the next few days, bukas, anniversary ng pagtanggal ng US military bases sa ating bansa. September 19, death anniversary of a dear friend of ours, Leanne Alejandro. September 20, death of another martyr of the student movement, Edgar Hobson. And then, of course, September 21. It's 6 days till September 21, and we're still hoping na magkakaroon sa dapat ng isang pagkilos. Pero yun nga, there was an attempt to try to make it inclusive, pero hindi nagawan ng paraan. Kaya sinabi na lang, sige, morning activity yung sa Luneta, afternoon activity yung sa EDSA. Now, if people want to go to both, no, they can attend. So that was the final decision, since sabihin natin, there are issues that have to be resolved. Now, going to your question with regard to what if there are Duterte supporters joining? First of all, walang kulay ang laban sa corruption. No? So they have every right to also protest corruption. Ngayon, syempre, ang tanong, bakit hanggang Marcos lang? Dapat kasama rin yung administrasyon ng Duterte, dahil inamin nga ni Diskaya, tinanong ni Senator Bato sa Blue Ribbon, saan sila nagsimula sa flood control projects, sinabi ni Diskaya, 2016. So, dito, kung titigan natin, 6 na taon, no? Kung saan, sabihin natin, naging contractor si Diskaya sa iba't ibang mga projects.
Now, how do we deal with them? Well, we can converse with them, but we will not condemn them, but we should just be careful. Dahil ang panawagan nila dito sa September 21 rally, no? Tama yung laban sa corruption, pero ang panawagan yata nila, resign Marcos or Marcos resign. Eh syempre may political agenda sila. Ang political agenda para maging presidente si Sara. And of course, we all know that if that happens, there's that possibility that Sara may be president for 9 years, like GMA. Eh, ayaw natin yun mangyari. No? Ayaw natin mangyari. So, talagang we welcome them if they want to join, but we should be careful. No? When they start shouting na Marcos resign, then we will have to tell them that's not included in our calls in our rallies. So if you encounter them in the morning rally or in the afternoon rally, we should not be violent towards them. They're also shouting anti-corruption slogans, but when it comes to the issue of Marcos, then we have to say, we have to tell them to stop, or we have to tell them to leave the activity. Ito, Mike. Hello. You are asking hard questions, ano? Ang amin kasing naiisip maganda dito sa September 21 activities, ano, is that it should really be more spontaneous on the part of our citizens. Kasi all through these years, marami naman tayo mga organized ng mga mobilizations, but they don't impact as much, eh. If you look at the examples, kahit yung sarili natin, no? EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2, Tiananmen Square, Indonesia, Jakarta, Kathmandu. Puro mga ano to, eh, mga spontaneous combustion of citizens' participation. This is what creates change. It is not the organized mobilization which hardly has any impact on what is going on. We're not really claiming na ito, activity lang namin ito ng Artikulo 11. We're part of it. But we are not it. Okay? Mas maraming sumama, mas maganda, eh. Mas maraming magpapahiwatig ng kanilang galit at puot sa nangyayari na katiwalian. That is our target. And as to whether Davao will have its own, we have to wait and see. Your guess will be as good as mine. I don't know. But certainly, we have no organization there. Ang ganda lang ho ng may organization and my leadership, syempre, you can guide the direction of the spontaneous movement. Kasi mahirap din yung puro spontaneous lang naman, eh. But if you cannot mobilize the people to come out on their own, kasi they feel it, their patriotic duty to join, the cause will be lost. Hindi po magkakaroon, there will be no impact on what we're going to do. But we'd like to see this as a spark lang naman. Nag-uumpisa pa lang tayo. This will escalate, no? This will hopefully generate more participation from our people until eventually it starts to change the system. Banggitin ko lang yung mga regions na may scheduled protest on September 21. Sa Bohol, it will be held at Plaza Rizal, Tagbilaran City. Sa Jensan, ito po ay sa Plaza to Central Public Market. Meron din sa Lawag City, San Fernando City, La Union. Sa Bacolod ay sa City Public Plaza. Sa Davao, meron po. Ito po ay gagawin sa Freedom Park, Rojas Avenue. Sa Iloilo City at sa Cebu naman ay sa Fuente Osmeña ang start ng program. Then to Metro Colon sa Cebu City. Hello. Hi.
Magandang umaga po. Lyja Bonzo from BNC. For soundbite lang po, anyone po can answer. Ano po yung pahayag nyo sa pagkaka-appoint ni Justice Andres Reyes Jr. as ICI Chair? So may nakikita po ba tayong possible conflicts or meron po tayong panawagan or in general statement sa pagkaka-appoint po niya? Well, of course, we were surprised by the appointment of Justice Reyes to chair the ICI. We all know and we are aware that he was appointed to the Supreme Court by President Duterte. We will give him personally I will give him the benefit of the doubt. No, let him prove that he is serious in going after the root cause of this corruption with regard to infrastructure projects. At kung makikita natin na talagang wala siyang sinasanto at aakyat to the highest positions of the land, then we will applaud him. But kung maamoy ng mga tao na he is covering for some people, then of course, magagalit yung tao sa kanya. May I say a few words about that? I approach this with some caution. Pero tama si Kong Erin, benefit of the doubt. Di pa naman siya nag-umpisa eh. But if we are going to base it on track record, it does not inspire. No? Kasi as far as I know, being a lawyer, a practitioner at that, as far as I hear about Justice Reyes, wala siyang masyadong track record sa mga civic participation, no? I don't even know ano ang area of expertise niya. Maybe his colleagues, former colleagues in the Supreme Court know, but I don't know. I would have preferred somebody like Chief Justice Renato Puno with more stature, higher stature, more integrity, more credibility, may proven track record of being courageous, about his opinions, and very competent. Most of the time, he's right. He's one of our foremost constitutional law experts. So alam mo kung gaano siya kagaling. And because his appointment to the Supreme Court, his retirement rather, is quite remote. Hindi kamukha ang Justice Reyes. Justice Reyes nga naman, sabi ni Kong Erin, in-appoint ni Duterte eh. Pero in-appoint naman ni BBM. So maybe canceled na. He can decide impartially. No? But as I said, I approach it with some caution. But I'm critical of the appointment. BBM could have done better for me. He could have appointed someone with a higher stature, with more credibility, with greater competence, and with a long track record of civic participation. That's my point. Isa na lang, habol ako. On our part, tulad ng sinabi ko kanina, sana People's Commission ang binuo para makatiyak tayo na mas malapit na to convict all at walang papanigan, walang maliligtas. Sana ganon. Hello, sound check. Ayun po, question lang po. May mga retired generals na nagsabi ng kanilang galit sa korupsyon at nais lumaban. Meron na po bang mga kayong nakakausap na mga active generals na handang sumama po sa laban? Wala. Wala kaming nakakausap ng mga active generals.
ang mga sumasama sa pagpulong, let's say for the clergy group that is forming the assembly on September 21 in the afternoon are all retired. So walang active. Alam mo, kung meron man, ba't naman namin sasabihin? Di napahamak na yung pobreng active na yun. Active nga eh. So, hindi pwede. Kung meron man, you dig deeper as a journalist. You find out. But we're not going to tell you. Di ba? Oo. Villanes daw. Hindi, phone-in question kasi yun kanina sa isang TV channel. Phone-in question. Nagpapasalamat to kami sa 40 na mga organizations na sumama. So, maraming salamat po. Kita-kita tayo sa 21.